Mga kababayan, isipin nyo ito. Delivery app ka, gutom ka na, nag-order ka ng burger at fries, tapos yung rider mo, biglang nawala sa mapa. Ang dahilan? Hindi traffic, hindi flat tire, kundi isang maliit na nilalang na mas kilala bilang duwende. Sino kaya ang mas late, si delivery guy o si duwende? Ako si Ka Elias, at welcome sa ating channel na Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Dito, ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang mga alamat at kababalaghan, ay nagiging buhay ulit. At ngayong gabi, isang kakaibang kwento ng banggaan ng modernong mundo at ng matandang paniniwala. Kwento ito ng isang delivery guy na nakasalubong ng duwende sa gitna ng kanyang biyahe. Kung sa tingin niyo ay nakakatawa, pero hindi lang ito biro. Dahil sa kwento ring ito, makikita natin ang takbo ng isip ng Pilipino pagdating sa gutom, traffic, saka mga nilalang na pinaniniwalaan pa rin hanggang ngayon. Si John, isang delivery guy sa Quezon City, nakatanggap ng order bandang 7 p.m. Galing Cubao, dadalhin niya ang order papuntang New Manila. Normal lang dapat. Pero nung nag-drive siya sa isang shortcut na madalas niyang dinaanan, biglang nag-iba ang paligid. Ang kalsada, parang mas naging makipot. Ang ilaw ng poste, kumikislap-kislap. Ang motor niya, parang mabigat kahit flat ang kalsada. Sa isip niya, baka may mali sa gulong o baka pagod lang siya. Habang minamaneho, bigla niyang naamoy ang kakaibang samyo, parang amoy lupa na bagong araro. At dito, nagsimula ang kakaibang encounter. Mula sa gilid ng kalsada, may maliit na nilalang, hindi mas mataas sa tuhod ng tao, nakasuot ng lumang baro at may maliit na sombrero. Nakaupo lang sa batong hindi niya napansin dati. Pinara siya ng nilalang at sa maliit na tinig sinabi, "Kanino ang dala mong pagkain?" sabi ng duwende. Si John na medyo natulala sinagot, "Order po ito. Ihahatid ko sa customer, nagugutom na sila," sabi ni John. Ngumiti ang duwende, ngunit halata ang kapilyuhan sa ngiti. "Pwede bang tikman ko muna?" Bago makarating sa kanila, sabi ng duwende. Kinabahan si Jun, alam niya ang mga kwento ng duwende. Kung tatanggi siya, baka mapahamak. Kung pumayag naman siya, paano ang customer na gutom na gutom? Dito nagsimula ang laban, hindi sa suntukan, kundi sa karunungan at tiyaga. Sino ang mas matibay, si Jun na may timer sa delivery app, o si duwende na walang pakialam sa oras? At dito muna natin hihintuan ang kwento. Kung gusto ninyo malaman kung paano makikipag-deal si Jun sa duwende at kung sino ang magiging late, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-save ang video na ito. Dahil sa susunod na bahagi, mas titindi ang kwento. Si Jun, hawak pa rin ang order na burger at fries, pinagpapawisan kahit malamig ang hangin. Sa loob-loob niya, dapat mabilis siya. Kasi alam mo na, may timer ang app. Kapag late, bawas ang rating. Pero paano kung si duwende ang dahilan? Paano niya ipapaliwanag yon? Nagpumilit si Jun na ngumiti. "Bossing, pasensya na, hindi akin ang pagkain. May nag-order nito at baka galit na sila kung mahuli ako," sabi ni Jun. Tumawa ang duwende, pero hindi bastang tawa, kundi yung parang nanunukso. "Hindi mo ba alam, dito ka dumadaan sa kalsadang akin? Kahit anong motor, kahit anong app, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo ako napapasaya," sabi ng duwende. Nanlamig ang kamay ni Jun sa manibela. Kung isipin, parang bata lang ang duwende na naghahanap ng laro. Pero kung mali ang sagot niya, baka mawala siya sa app o mas malala, sa mundo. Kaya sabi niya, "Sige, ano po ang gusto ninyo para mapasaya kayo?" sabi ni Jun. Ngumisi ulit ang duwende. "Simple lang. May 3 tanong ako. Kung masasagot mo, makakaalis ka. Kung hindi, akin na ang pagkain at akin na rin ang oras mo," sabi ng duwende. Kinabahan si Jun, 3 tanong lang daw. Parang quiz bee, pero ang kalaban, duwende. Unang tanong ng duwende. "Anong mas mabilis, ang oras o ang gutom?" sabi ng duwende. Natahimik si Jun, pero naalala niya ang sarili niyang tiyan na kumakalam habang nagde-deliver. Kaya ang sagot niya, "Boss, gutom ang mas mabilis. Kasi kahit oras dumadaan, ang gutom, bigla na lang nandyan. Wala ka pang relo, pero mararamdaman mo na," sabi ni Jun. Napangiti ang duwende. Tumango siya, parang natuwa. "Magaling. Isa ka na lang, pero hindi ka paligtas," sabi ng duwende. Pangalawang tanong. "Kung ikaw ay gutom at dumating ang pagkain pero malamig na, masarap pa ba?" sabi ng duwende. Medyo napaisip si John pero sagot niya, "Boss, kahit malamig, masarap pa rin basta galing sa paghihirap ng nagluto at naghatid. Kasi ang lasa hindi lang sa init, kundi sa effort ng tao," sabi ni John.
Humagalpak ang duwende sa tawa, parang aliw na aliw. Aba, marunong ka palang magpahalaga. Pero heto ang huling tanong, sabi ng duwende. At eto na, pangatlo at pinakamahirap. Kung ikaw ay rider at ako ay duwende, sino ang mas late, sabi ng duwende. Dito, napahinto si John parang trick question. Kung sasabihin niyang siya, lugi siya. Kung sasabihin niyang duwende, baka magalit ito. Kaya malalim ang buntong hininga niya, sabay sagot. Boss, pareho tayong late. Kasi kung naghintay ang customer, gutom pa rin sila. Kung tumigil ako dito, gutom din ako. Kaya ang totoo, lahat talo kapag may inaabala, sabi ni John. Tahimik ang paligid. Ang mga poste hindi na nag-flicker. Ang amoy ng lupa nawala. At sa wakas, umiti ang duwende, hindi na nanunukso, kundi parang totoo nang natuwa. Tama ka. Walang panalo kapag may naiinis. Sige, dumaan ka na. At sa susunod, huwag mong kalimutan, may mga lugar na hindi minamadali, sabi ng duwende. Paglingon ni John, wala na ang maliit na nilalang. At ang motor niya gumaan bigla. Parang normal ulit ang lahat. Pero bago siya umalis, napansin niyang bukas na ang bag ng delivery box niya. Yung fries bawas na ng konti. Napailing si John. Grabe naman, pati duwende mahilig sa fries, sabi ni John. At pinaharurot niya na ang motor papunta sa customer. Pagkatapos kumain ng konting fries si duwende, hindi pa rin tuluyang nakahinga si John kahit pinayagan siyang dumaan, may kaba pa rin. Baka may kasunod pa. Kaya habang nagmamaneho, iniisip niya yung mga sinabi ng duwende. Napaisip siya, totoo kaya na may mga lugar na hindi dapat minamadali. Kasi sa trabaho niya, lahat laging minamadali. Minsan hindi na siya kumakain ng maayos, laging nagmamadali para lang habulin yung oras ng app. Habang iniisip niya ito, bigla siyang nakarinig ng maliit na boses sa likod ng motor. Hi, rider, huwag ka masyadong mabilis, sabi ng duwende. Nanlaki ang mata ni John. Aba, boss, sumakay ka pala. Paano ka kasya dito, sabi ni John. Tumawa ang duwende. Ano ka ba, maliit lang ako. Pero hindi ako mabigat, parang pasahero sa sidecar, sabi ng duwende. Walang nagawa si John kundi magpatuloy, kahit medyo nanginginig ang kamay niya sa manibela. Boss, huwag mo naman akong bulatin. May rating pa akong hahabulin, sabi ni John. Rating. Laging rating. Ang tao ba, buhay lang para sa bituin na galing sa app? Hindi ba pwedeng mabuhay para lang mag-enjoy sa biyahe, sabi ng duwende. Medyo natahimik si John sa isip niya, tama rin naman ang punto ng duwende. Pero syempre, kailangan din niyang kumita. Kasi may pamilya siyang pinapakain. Boss, gusto ko rin naman mag-enjoy. Pero kung wala akong delivery, wala akong kita. Wala ring pagkain sa lamesa, sabi ni John. Tumango ang duwende, parang biglang naintindihan siya. Aha, kaya pala nagmamadali ka palagi. Hindi dahil gusto mo lang mabilis, kundi dahil kailangan, sabi ng duwende. Nagpatuloy silang dalawa. Pero hindi pa rin tapos ang kapilyuhan ng maliit na nilalang. Kung ganoon, rider, isang huling pagsubok. Hindi tanong, kundi challenge, sabi ng duwende. Napailing si John. Ano na naman, boss? Malapit na deadline ko, sabi ni John. Ngumiti ang duwende at itinuro ang isang madilim na eskinita. Dumaan ka dyan. Kung makakalusot ka ng walang problema, tunay kang rider na marunong humarap sa dilim, sabi ng duwende. Kinabahan si John, alam niya yung eskinita na yon. Madilim, walang streetlight, at minsan may tambay. Pero kung hindi niya tatahakin, baka lalo siyang matagalan. Huminga siya ng malalim, sabay paharurot sa motor papasok sa eskinita. Habang dumadaan, narinig niya ang mga aso na tahol ng tahol, parang ramdam ang presensya ng duwende. Ang hangin parang mas malamig. Pero hindi siya tumigil. Nung nakalabas na siya, humalakhak ang duwende. Aba, hindi ka natakot. Marunong ka ring sumugal, sabi ng duwende. Napangiti si John kahit pawis na pawis. Boss, hindi pwedeng matakot ang gutom. Kasi kung matatakot, hindi kakain, sabi ni John. Doon natahimik ang duwende. Tila tinamaan siya ng simpleng katotohanan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumaba ang duwende mula sa motor. Sige, rider, tapos na ang laro ko. Ituloy mo na yan. Pero wag mong kalimutan ang sinabi ko. Hindi lahat ng laban, oras ang kalaban. Minsan, sarili mong takot at pagmamadali, sabi ng duwende. Nawala siya na parang bula. At si John nagpatuloy sa biyahe.
Pero hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis nang makita niyang bawas na naman ang fries. Aba, boss, ang lakas mo kumain ng fries, parang wala nang iwanin sa customer, sabi ni John habang napapailing. At dito nagtapos ang kakaibang biyahe kasama ang duwende, pero nagsisimula pa lang ang totoong hamon. Paano niya ipapaliwanag sa customer kung bakit parang may kumain na ng order nila? Pagkatapos ng kakaibang biyahe kasama si duwende, halos sumabog na ang utak ni John sa kaba at pagod. Pagdating niya sa New Manila, nakita niya ang malaking bahay na may gate at CCTV. Pinindot niya ang doorbell sabay sigaw. Food delivery po, sabi ni John. Lumabas ang isang babae, mga nasa late 20s, nakapambahay at halatang gutom na. Kuya, grabe, tagal mo. Akala ko na-cancel na yung order. Ilang beses kong chinek yung app. Late ka na, sabi ng babae. Napakamot ng ulo si John. Pasensya na po, ma'am, mina-traffic lang po ako, sabi ni John. Pero habang ibinibigay niya yung pagkain, nakita ng babae na parang bawas yung fries. Kuya, bakit ganito? Order ko large fries, pero parang small na lang natira, sabi ng babae. Kinabahan si John, hindi niya alam kung aamin ba siya o gagawa ng palusot. Paano niya sasabihin na duwende ang kumain? Baka isipin ng customer, loko-loko siya. Kaya sabi niya, ma'am, baka po sa packaging yan. Alam niyo naman minsan nagkakamali yung fast food. Kung gusto ninyo, tatawagan ko po sila para i-report, sabi ni John. Pero bago pa makasagot ang babae, biglang may maliit na tawa na narinig mula sa loob ng delivery box. Yung tunog na parang kilala na ni John. Hehehe, sarap ng fries, sabi ng maliit na tinig. Nanlamig si John, hindi siya makapagsalita. Yung babae naman napatigil at nagulat. Kuya, narinig mo yun? Sabi ng babae. Nagkunwari si John na wala siyang narinig. Wala po, baka pusa lang sa labas, sabi ni John. Pero nagulat sila pareho nang bumukas ulit yung box. At doon, saglit nilang nasilayan ang maliit na duwende, nakatayo sa ibabaw ng burger, ngiting-ngiti habang kumakaway. Pagkakita nila, biglang naglaho ito. Halos mapasigaw ang babae. Kuya, anong nilalang yun? Duwende ba yun? Sabi ng babae. Wala nang nagawa si John kundi tumango. Opo, ma'am, kanina pa po siya sumasama sa biyahe ko. Humingi ng fries, ayan, nabawasan, sabi ni John. Imbes na magalit, napahawak sa dibdib ang babae. Naku kuya, buti na lang hindi siya nagalit. Sabi ng lola ko dati, kapag hindi mo pinagbigyan ang duwende, may sakit na darating o may mamalasin. Baka blessing pa nga na dumating siya dito, sabi ng babae. Medyo nakahina si John, pero may kaba pa rin. Ma'am, pasensya na talaga sa delay. Pero sigurado po ako, hindi na po maulit. Maliban na lang kung ulit-ulitin ako ng duwende, sabi ni John sabay ngiti. Natatawa pero kinakabahan pa rin ang babae. Sige kuya, okay na yon. Pero next time, baka kailangan mo na ng extra fries para sa mga hindi nakikita, sabi ng babae. Parehong natawa sila. Pero sa loob-loob ni John, alam niyang hindi biro ang lahat ng nangyari. Habang paalis siya, nag-vibrate ang phone niya. Notification mula sa app, late delivery. Rating may be affected. Napabuntong hininga siya. Grabe, kahit duwende pala, hindi excuse sa app. Sana man lang maintindihan ng system, sabi ni John. At habang nagmamaneho pa uwi, narinig niya ulit ang maliit na tawa sa hangin. Hehehe, rider, sa susunod ulit, sabi ng duwende. Doon na siya napasigaw. Aba, boss, wag na ha, may 3 orders pa ako bukas, sabi ni John. Pagkatapos umalis sa bahay ng customer, huminga ng malalim si John sa isip niya, tapos na ang kakaibang encounter. Pero habang nasa daan pa uwi, napansin niyang medyo maraming tao sa isang kanto, parang may tambay at mga tanod. Isa sa mga tanod ang pumara sa kanya. Boss, saan ka galing? Bakit parang pawis na pawis ka at nanginginig? Tingin ko lasing ka sabi ng tanod. Nagulat si John. Ano po? Hindi po ako lasing. Galing lang po akong delivery, medyo natagalan kasi may nadaanan akong napahinto siya, hindi niya alam kung itutuloy. May nadaanan ka ano? Sabi ng isa pang tanod, sabay nakatingin sa kanya ng seryoso. Gusto sana niyang sabihin na duwende, pero baka pagtawanan siya. Kaya sabi na lang niya, may nadaanan akong maliit na bata. Ayun, humarang sa daan. Kaya natagalan ako, sabi ni John. Nagkatinginan ang mga tanod, tapos biglang natawa yung isa. Naku, rider, baka hindi bata yan. Kilala ang kanto na yan, may mga kwento tungkol sa mga duwende. Swerte ka nga at nakalabas ka pa, sabi ng tanod.
Biglang kinilabutan si John, hindi niya in-expect na pati Tanod ay alam ang tungkol sa duwende. Totoo po ba yun? Akala ko mga alamat lang, sabi ni John. Tumango yung pinakamatanda sa kanila. Ano ka ba, maraming bagay sa mundo na hindi mo makikita sa app o mapa. Kaya magpasalamat ka na lang. Baka gusto ka lang nilang subukin, sabi ng Tanod. Nagpasalamat si John at nagpatuloy ng biyahe. Pero habang umaandar ang motor, naramdaman niyang parang may nakaupo ulit sa likod. Hindi niya na nilingon. Boss, kanina lang, sabi mo last na. Bakit nandito ka ulit, sabi ni John, nanginginig ang boses. Narinig niyang muling tumawa ang duwende. Huling hatid na lang. Dadalhin mo ako sa lugar ko. Pagkatapos noon, tapos na tayo, sabi ng duwende. Gustuhin man niyang tumanggi, wala siyang magawa. Dinala siya ng duwende sa isang maliit na bakanting lote na may puno ng balete. Pagdating doon, bumaba ang duwende at mumiti. Salamat, rider. Tandaan mo, hindi lahat ng delay ay malas. Minsan, may tinuturo lang sa'yo, sabi ng duwende. Naglaho ito na parang bula. Pag alis niya, napaisip si John totoo kaya yung sinabi. Habang nasa motor siya, pinilit niyang alalahanin ang buong nangyari. Late siya. Bawas ang fries ng customer. Pero kapalit nun, may nakilala siyang nilalang na hindi makikita ng iba. At higit pa doon, natutunan niyang hindi lang oras ang kalaban, kundi yung pag-unawa sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Pagka-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng anak niya. Papa, may fries ka ba? Sabi ng anak. Napatawa si John kahit pagod na pagod. Ayos lang anak, sa susunod bibili ako. Pero kapag may maliit na kumain, huwag ka magalit ha, sabi ni John. Nagulat ang asawa niya. Bakit maliit na kumain, sabi ng asawa. Napailing na lang si John. Kwento ko na lang sa inyo bukas. Mahaba-haba yun, sabi ni John. At doon nagtapos ang pinakamisteryosong delivery ng kanyang buhay. Mga kababayan, narinig ninyo ang buong kwento. Ang simpleng biyahe ng isang delivery rider na si John na uwi sa kakaibang encounter kasama ang duwende. Kung tutuusin, nakakatawa siya. Sino ba naman ang maniniwalang mababawasan ng fries ang order mo dahil may nilalang na sumabay sa motor mo? Pero kung isipin natin, mas malalim ang dala nitong mensahe. Ang duwende, sa paniniwala ng mga Pilipino, ay tagapagbantay ng kalikasan at lupa. Minsan mabait, minsan mapagbiro, minsan mapaghiganti. Pero iisa ang punto, may mga bagay sa paligid natin na hindi lang nakikita ng mata. Sa kaso ni John, napilit siyang huminto, makinig at makipag-usap. Ang rider na palaging nagmamadali, biglang natuto na hindi lahat ng laban ay tungkol sa oras at rating sa app. Minsan, ang mas mahalaga ay ang pahalagahan ng effort, ang pasensya, at ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Kung isipin, lahat tayo ay parang si John, laging nagmamadali. Laging habol sa oras. Laging takot malate. Pero minsan, may mga duwende sa buhay natin, mga hadlang, mga problema, o mga taong biglang haharang sa plano natin. Ang tanong, paano tayo mag-react? Magagalit ba tayo o makakakita ng bagong paraan para matuto? Ang aral ng kwento, hindi lahat ng delay ay malas. Minsan, ito ay blessing. Dahil sa paghinto, natututo tayong huminga, mag-isip at magpasalamat. Sa kultura nating Pilipino, mahalaga ang mga alamat tulad nito. Hindi lang siya nakakatakot o nakakatawa, kundi nagsisilbing paalala. Paalala na ang ating mga ninuno ay may paraan ng pagpapaliwanag ng mga bagay na hindi natin kontrolado. At paalala rin na kahit gaano ka-modern ang mundo, hindi dapat mawala ang respeto natin sa mga kwento at nilalang ng kalikasan. Para kay John, simple lang ang take-away niya, kung may extra fries, magtabi para sa mga hindi nakikita. Para naman sa atin, ang mas malaking take-away ay ito, sa gitna ng pagmamadali, huwag nating kalimutan ang tao, ang effort, at ang aral ng paghinto. Mga kababayan, ito ang kwento ng duwende versus delivery guy. Sino ang late? Wala. Pareho silang naging late pero parehong nagdala ng leksyon. Ako si Ka-Elias at ito ang Ka-Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong gabi. Kung nakarelate kayo, kung natawa, kung kinilabutan, o kung may natutunan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para lagi kayong updated sa mga kwento ng ating bayan. Hanggang sa susunod, mga kababayan. Ingatan ang biyahe, igalang ang kalikasan, at laging tandaan, ang mga alamat ay hindi lang kwento, ito ay bahagi ng ating pagkatao.
Mahilig ka ba sa halo-halo or any Pinoy dessert cravings? Ito na, perfect para sa'yo. Introducing the Home Biz Supply Plastic Halo-Halo Dessert Glasses. Your go-to for halo-halo, sago gulaman, mais con yelo, or even milkshakes. Show off the mix magic. Durable, colorful, and clear plastic makes every layer pop. Ubi, leche flan, nata, all look masarap at maganda. With a 300 ml size, it's sakto for generous servings. Break-resistant, lightweight, and ready for daily use or party handaan. Choose from pink, blue, green, or clear, pang everyday or pang special. So, bring home the mix magic. Order now on Shopee.